Magandang araw mga kaibigan. Ito breaking news lang bigyan ko kayo ng update. Good news po sa mga nagmamahal kay PRRD. Ang ombudsman umaksyon kaagad doon sa reklamo o kaso na isinampa ni Senator Amy Marcos. Yung nire-recommenda niya na ang ombudsman imbestigahan ang mga top government officials ng administrasyong ito tungkol sa illegal arrest na ginawa nila, kidnapping kay PRRD. So that was 3 days ago. I'm not sure napakabilis po ang aksyon ng ombudsman. Saludo tayo kay Ombudsman Samuel Martires dito sa ABS-CBN post 56 minutes ago. Basahin ko The Ombudsman orders DILG, CIDG, DOJ, PNP, and DFA to file counter affidavits over ex-President Duterte's arrest. This stemmed from Senator Amy Marcos' request to the Ombudsman to prove high-ranking officials involved in the arrest. Failure to file counter affidavits within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' rights to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. So, ito po ang news update ng ABS-CBN. So, ano ang masasabi nyo mga kaibigan? Una, kay Senator Amy. Galit pa rin ba kayo kay Senator Amy? Ayaw nyo pa rin ba siyang isama sa Duterte plus 2? Well, nasa inyo. Kung galit pa rin kayo, okay lang. Kung ayaw nyo, basta ako, my family, we have decided na talagang isama naming botohan si Senator Amy. Well, kanya-kanyang na lang tayo dyan. To us, to our family, napatunayan na namin na hindi naman kasalanan ni Senator Amy na Marcos siya. Hindi naman ang magkakapatid, hindi naman pare-parehas. Sabi nga ni VP Sara, iba si Bongbong Marcos, iba si Amy. Nag-joke na lang siya nga, ma'am, dapat palitan mo na ang apelyido mo. Well, mayroong Marcos loyalist na nagsabi, hindi si Amy ang dapat magpalit ng apelyido, it should be Bongbong Marcos. Dahil sabi ng Marcos loyalist na si Amy talaga ang nakakasunod sa apak ng kanyang tatay. And I agree. Talagang saludong-saludo ako dito kay Senator Amy. Ang kasalanan lang niya, na inaamin naman niya, siya yung nag-convince kay VP Sara na tatakbo na running mate ng kanyang kapatid. Inamin naman niya na napahamak niya si VP Sara. Si VP Sara naman, napatawad niya na si Senator Amy, kaya ngayon, nagpa-partner sila. So, ito ngayon, nagbunga na. Ang bilis 3 days lang. Okay, so, pag-usapan naman natin si Ombudsman Samuel Martires na ito, may issue siya doon kay Governor Gwen Garcia sa suspension kay Garcia na inaakusahan na parang may kinalaman daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga, appointee siya ni PRRD. Halos lahat naman dyan, appointee. Ang daming appointee ni PRRD. Kaya lang, wala na yun. Sa mga nabasa kong post itong nagkarang araw, talagang mas lalo kong nakilala si Ombudsman Martires na he is one of the few government official natin na
maaasahan natin. Maaasahan natin dahil he rose from the ranks. He's full of integrity. Problema lang natin dyan is malapit na siyang mag-retire. If I'm not mistaken, August ata siya mag-retire. So, paano na itong kaso na ito? Anyway, basta importante masimulan. So, ang mga nairekomenda na sampan ng kaso o imbestigan ng ombudsman is magkapatid na Rimulya. Kaya nga pinapasubmit ng counter affidavit yung DOJ at saka DILG. Kasi nandyan yung dalawang sekretary. And then PNP, CIDG. Kasi nandyan si General Marbel at General Torre. And then yung DFA naman, pinapasubmit din kasi parang under ata nila si Ambassador Marcos Lacanilaw. Okay? So, magbasa lang tayo sa mga comments, ano? Ito. Si Eli Portillo. Sabi niya, ang bilis ni Martires. Yes. Fast break. Duterte Gonzales. Very timely action by Ombudsman. Kath Trainer. Sabi niya, waiting for the Senate hearing. Meron pa bang Senate hearing? Hindi na ako nakamonitor. Rosario Somera. Ang bilis. No vote for Manang Biday. Ayaw pa rin butuhan. Sige lang. Kanya-kanya tayong pagpili. Jose Di Fontrum. No problem. The respondents expected the intention of Amy Marcos and can legally defend themselves. Of course. Kaya nga pinapasubmit sila ng counter affidavit. Lawrence Lapak. Sabi niya, amazing, without ordering the prosecuting arm of the country to commence the prosecution of the rest of the accused in crimes against humanity. Diba? Susan Lumanta, simula na ng pagbabago. Let's go. Prove to the people that our court for government employees is still working. Yes, I still believe talagang napakataas ang respeto ko sa ombudsman. Maaasahan natin talaga. Felicito Aguila, let us see how the justice system and the constitution work in the country. Nel Solmorin, respect the order, ombudsman, do your job. So, hindi nakalagay kung how many days bago sila mag-submit ng counter affidavit. Basta, to me, this is good news. Saludo ako kay Senator Amy. Saludo ako sa ombudsman.